James chapter 4 or Santiago, Kabanata 4, talata 11 hanggang 12. Okay lang po ba tayo ay tumayo bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Ito po ang pagkasabi sa magandang balita, Biblia. Mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang namimintas o humahatol sa kanyang kapatid ay namimintas at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. Verse 4. Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magpahamak. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Panadala tayong manalangin, Lord. Dalangin namin na bigyan niyo po kami ng wisdom na nagmumula sa iyo. Sa ganun, maintindihan namin ito. At kaya bigyan niyo po kami ng pusong mapagkumbaba na handang tanggapin anuman yung pagtutuwid mo sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Pwede tayo makaupo. Very practical and very relevant itong ating aralin ito. At wala naman ako kailangan masyadong explain. Diba? Obvious naman sa text at malinaw yung warning ni James or ni Santiago dito pa lang sa unang verse natin, sa verse 11. Napakalinaw ng kanyang pabala sa mga mananampalataya. At again, di ba ang konteksto nito ni James? Si James, kaya nga di ba puro test yung ating pag-aaralan. Ngayon tayo ay nasa test of truthfulness. Yun ang title ng ating aralin. Dito kasi, sinisikap ni James sa sulat na ito, sinisikap niya na mapaghiwalay yung mga yung mga mananampalataya sa mga nagsasabi lang na sila ay mananampalataya at sa mga hindi talaga mananampalataya. Okay? Gusto ma-distinguish ni James sa grupo ng mga kapatiran, ng mga iglesia, ng church, kung sino talaga doon ang mga totoo talagang mananampalataya. At malalaman mo ang totoong mananampalataya, syempre, kung sino yung mga papasa sa test. Diba, marami tayong napag-aralang test. At ngayon naman, nandito tayo sa test of truthfulness, ang katotohanan. At again, ito ang warning ni James sa kanyang mga sinulatan ay napakalinaw. Basahin ko ulit, verse 11. Sabi niya, mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang namimintas o humahatol sa kanyang kapatid ay namimintas at humahatol sa kautusan. So again, very simple yung warning ni James. Pero mabigat. At ano yun? Huwag daw tayong magsiraan sa isa't isa. Huwag tayong magsiraan sa isa't isa. Sa English, slander or slandering. Sa Grego, sa original, ito ay nakasulat at ang tawag dito sa slander ay katalaleo. At sabi niya pa doon, huwag tayong mamimintas. Yung mamimintas na ginamit na word doon ay same ng word doon sa slander. At sabi niya pa doon, huwag tayong basta-basta na lang na humatol. So, dito, sinasabi ni James na huwag tayong maninira ng ating kapwa. Huwag natin sisiraan yung ating kapatid. Huwag natin sisiraan yung ating kapitbahay.
Lalong-lalo na yung mga kasamahan natin saan? Sa church. At alam nyo ba, sa Ten Commandments, sa Decalogue, saklaw ito ng anong utos yan? Ito yung sinasabi sa Ikasiyam. Sabi doon, Exodus chapter 20, verse 16, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Ito yung Ikasiyam na utos. At alam nyo ba, kung ipapakita sa atin ng Diyos ang lahat ng listahan ng ating mga nagagawang kasalanan, malamang sa malamang, itong Ikasiyam man talaga namang namumula. Dahil lagi natin nalalabag. Itong paninira ng kapwa, pagsabi ng hindi totoo patungkol sa ating kapwa. Ito yung paninirang puri, ano ba? Mga synonyms ito, pamimintas, pangahatol sa kapwa, pagsasabi ng hindi katotohanan sa ating kapwa. At kaya din madalas natin itong nalalabag kasi tinitignan natin itong kasalanan na ito na simple kasalanan lang naman. Ang tingin kasi natin sa kasalanan na ito simple lang naman yung simple lang naman yung nagawa kong kasalanan. Nagsinungaling lang naman ako, may sinabi lang naman ako na hindi totoo patungkol sa kanya. Kaya natin laging nalalabag ito kasi ang tingin natin napakaliit lang na kasalanan. Simple lang naman yun. Hindi naman ako pumatay. Hindi naman ako nangalunya. Nagsinungaling lang naman ako. Kaya madalas natin nalalabag kasi ang tingin natin simple lang naman yun. Hindi naman malaking bagay siguro sa Diyos yun. Pero alam niyo ba, hindi malaking bagay sa Diyos. Pero di ba meron 600 plus na kautusan saan? Sa Old Testament. At yung top 10 niya kasama to. Hindi ba malaking bagay sa Diyos to? Hindi ba big deal sa Diyos to? At ang tingin natin simpleng bagay lang, pero napakalaking bagay nito saan? Sa ating Diyos. Kaya huwag natin mamalitin na may siniraan lang naman ako. Meron lang naman akong binanggit patungkol sa kanya na hindi totoo. Kaya lagi nating nalalabag. At alam niyo ba, syempre kasama na dito ang panchichismis. Kapag kinichismis natin yung ating kapwa, di ba sabi doon, huwag magsiraan sa isa't isa. At sakop nito, yung huwag maninira, sakop nito yung panchichismis. At alam niyo ba, nung ancient time, listen, nung ancient time, etong kasalanan na ito, etong pag-slander, ay mabigat ang kaparusahan nung panahon ng mga Romano. Mabigat yung parusa sa mga napatunayang nag-slander ng kanyang kapwa. At akala natin simple lang naman yung simple lang naman yung mga chismis. Tapos sabi ba, totoo naman. Totoo naman. Pero alam niyo ba, nung ancient time, totoo man o hindi, yung sinabi mo sa iyong kapwa, basta ito ay laban sa kanya, kasalanan pa rin. Kasi minsan, dinidistinguish natin, pag chismis, yung mga hindi totoo. Okay? Okay, tama naman yun. Yung mga chismis, hindi totoo yun. Pero, hindi lang yun. Yung pag-slander, kahit sabi mong totoo, pero ikakasama ng iyong kapwa.
That's slandering. At mabigat ang ang parusa laban sa mga gumagawa ng ganong kasalanan. Pero syempre, ibahin natin ang warning. Okay? May iba naman, kailangan meron tayong warning sa kapwa natin. Iba naman yun. Okay, sa paninira. At ngayon, titignan natin kung ano ba ang dito sa talata natin, dito sa 11 and 12, ano ba yung tingin ng Diyos sa kasalanan na ito? Ano ba ang tingin ng Diyos sa mga taong mga nagpapatotoo sa hindi katotohanan o naninira ng kanyang kapwa? What does God think about false witness? Basahin ko lang ulit. Verse 11. Sabi doon, mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang namimintas o humahatol sa kanyang kapatid ay namimintas at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. Basahin ko lang sa English. Sabi doon, pasensya na, may sipon ako. James 4:11. Sabi doon, do not speak against one another, brethren. He who speaks against a brother or judge his brother speaks against the law and judge the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge of it. So, tatlong bagay. Una, ano ba ang tingin ng Diyos sa mga slander o slanderer? Number 1, you are against the law. Kapag ikaw ay nag-i-slander ng iyong kapwa, kapag meron kang sinisiraan, kapag meron kang kinichismis, sabi doon sa verse 11, you are speaking against the law. Against the law yung ginagawa mo. Yung pamumuhay mo. Akala mo, simple lang naman yan. Sa katotohanan, marami na akong na-meet. Especially kahit mga lalaki pa, di ba? Akala natin mga babae lang ang mahilig mga lalaki. Parang naging buhay na lang nila ang pagkukwento sa buhay ng iba. Di ba? Parang natural na lang sa kanila. Tapos hindi mapakali ang kanilang bibig. Ang ganong klaseng pamumuhay ay against saan? Sa kautusan ng Diyos. Pangalawa, hindi lang yun. You judge also the law. Bring mo, ang kautusan, inuhusgahan mo din. Kung inuhusgahan mo at sinisiraan mo ang iyong kapwa, nagiging hukom ka rin ng salita ng Diyos. Believe yun? Hindi ka lang judge ng kapwa mo. Judge ka din ng Word of God. Hindi ba isang malaking kahambugan yun? Tama? At pangatlo, basahin ko lang sa verse 12. Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tama naman yun. Ang Diyos ang nagbigay ng kautusan at siya lang ang hukom, ang pinakamataas na hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magpahamak. Ngunit ikaw, sabi ni James, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Alam niyo ba? Kapag hinahatulan natin yung ating kapwa, pangatlong bagay, you are acting that you are greater than God. Bakit? Sinajudge mo ang law. Sino ba nagbigay ng law? Walang ibang kundi ang Diyos. Ibig sabihin, mas mataas ka kaysa kay God. If you are judging, your neighbor, kapag hinuhusgahan mo
at nag-speak ka ng against sa iyong kapwa, ang ganyang action ay talaga namang pagmamataas. At anong klase pagmamataas? Sabi ni James, pinapalagay mo na mas mataas ka pa kaysa sa kautusan. At sino ba nagbigay ng kautusan? Sige, ibig sabihin, mas mataas ka pa kay God. Yun ang pinapalagay mo sa iyong sarili. Kapag ikaw ay umahatol at namimintas, naninira ng iyong kapwa. Simple bagay lang ba yun? Ay, nanira lang. Hindi. Mabigat yun. Saan? Para sa Diyos. Kaya nga sa Ten Commandments, di ba? Top 10. Nakautusan din ng Diyos. Nandun ang huwag kang sasaksi laban sa iyo, nang hindi katotohanan, laban sa iyong kapwa. Kaya huwag po natin mamalitin itong kasalanan na ito dahil mabigat ito na kasalanan pagdating sa Diyos. Kung para sa atin, simple lang, sa Diyos hindi. At sa katotohanan, di ba, marami ng pamilya ang nasira dahil saan? Sa mga chismis, sa mga bintang. Tama? Hindi ko alam kung may mga na-encounter na kayo na nasira yung pamilya, nasira yung friendship, nasira ang mga lahat. Lahat na lang. Mapanira talaga itong kasalanan na ito. Kaya nga sa tingin ng Diyos, hindi ito maliit na bagay. Big deal ito. Saan? Sa Diyos. Naalala ko tuloy sa Garden of Eden. Sino ang unang sinungaling doon? Yung serpent, di ba? Anong sabi niya? Ang sabi ng serpent? Kay Eve, kapag kinain mo ito, hindi ka mamamatay. Magiging parang Diyos ka. Sinungaling talaga. Kaya itong pagsisinungaling, itong pagsasabi ng hindi katotohanan. Kaya nga, di ba, ang ating aralin ay may title na The Test of Truthfulness. Bilang isang mananampalataya, dapat tayo ay born again na, katulad ng malas kong sinasabi, dapat maging yung ating bibig ay born again na din. Born again na siya, pero yung bibig hindi pa born again. Hindi dapat gano'n. Dapat, kung totoong born again na tayo, pinanganak na muli, o born from above, dapat yung ating dila, yung ating bibig, ay pinanganak na muli na din. Isang bagong nilalang na tayo. Ngayon naman, hindi ko masyadong tatagalan itong ating pag-aaral dahil meron tayong announcement. Pero sisikapin ko na mapabilis itong ating pag-aaral. Sa tingin nyo, ano bang ugat? Ano ba yung ugat ng ano ba yung motivation ng tao kung bakit niya sinisiraan yung kanyang kapwa? Sa tingin nyo? Related ito sa last week natin pinag-aralan. Diba? Kaya ang tao naninira ng kanyang kapwa, unang-una na dyan, yung envy. Hindi. Kaya, gagawa siya ng paraan para para bumagsak yung kanyang kapwa. Sisiraan niya. Bakit? Siya ay naiinggit. Okay? And also yung pagiging arrogante, yung pagiging mayabang. Dahil gusto mo ikaw ang bida, yung iba sisiraan mo. Para ikaw yung best actress, ikaw yung best actor. Ang ugat niyan, lust. Okay? Ang ugat niyan, pride. Kaya ang tao nagkukumit ng
slandering. So ngayon naman, titignan natin, ano ba ang sinasabi ng Old Testament patungkol sa mga slanders? What the Old Testament says about slanders. May mga ilang talata na tayo, sisigapin natin, papasadahan lang natin ito. Psalm chapter 10, verse 101, verse 5. Sorry. Psalms chapter 101, verse 5. Itong sabi, whoever slanders their neighbor in secret. Ito, alam niyo ba? Maraming masasakit na salita talaga ang lumalabas sa bibig ng isang tao kapag ang isang tao nakatalikod na. Di ba? Kapag nakatalikod na ang isang tao, pag wala na siya, doon talaga nasasabi. Liban na lang kung matibay-tibay talaga, kung harap-harapan talaga ang paninira. Pero kadalasan, ang paninirang puri, nagagawa yan sa likod ng kanyang kapwa. Kapag siya ay nakatalikod, pag siya ay wala. Pero ito anong sabi sa Old Testament? Whosoever slanders their neighbor in secret, I will put to silence. Sa Tagalog, kung sino mang manira ng kanyang kapwa ng sekreto lang, ng sekretuhan, papatahimikin ng Diyos. Kapag hindi mo makontrol yung bibig mo, ano sabi sa Old Testament? Ang Diyos ang magpapatahimik sa iyo. Okay? Proverbs chapter 10, verse 18. Whoever conceals hatred with lying lips and spreads slander is a fool. Mangmang. Ang isang asahan nyo na ang tawag ng Diyos, ang tawag ng Biblia sa mga mapanirang puri, sa mga naninira ng kanyang kapwa, mangmang. Fool. Sana hindi tayo mangmang. And Proverbs 16 verse 28. A perverse person stirred up conflict, and a gossip separates close friends. Okay? Ang sabi ng Proverbs, ang mga chismis talaga, o mga chismosa, ay talagang nakakapanira ng closeness ng mga relasyon, especially friendship. Kaya dapat hindi tayo maninira ng ating kapwa. Ito ang sinasabi ng Biblia, kapag meron kang problema sa kapwa mo, sabihin mo personally sa kanya. Huwag na muna natin kasi minsan especially mga Pilipino gusto ng simpatya lagi, di ba? Kaya ikukwento niya sa iba yung kanyang nararamdaman. Pagkaman sabihin natin totoo, pero hindi proper yun Ang sinasabi ng Biblia, kapag may basahin yung Matthew chapter 18, kapag tayo ay may problema sa ating kapwa, personal tayong kausapin siya. Okay? Personal muna. Kung may problema ka sa kanya, maganda kayo lang muna ang magkausap. Saka ka na magsama ng iba kapag hindi nakinig. Yun ang sinasabi ng Biblia. Saka mo na sabihin sa iba para mamagitan sa inyo, okay? Para maayos kayo. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. And then, sabi doon sa Leviticus chapter 19 verse 16, do not go about spending slander among your people. Sorry, basahin ko. Do not go about spreading slander among your people.
Do not do anything that endangers your neighbor's life. Again, yung paninira ng puri, nakakapahamak yan ng buhay. Nakakapahamak yan. Kaya dapat maging maingat tayo sa ating mga sinasabi sa ating kapwa. Sabi ito sa Proverbs. Proverbs 11 verse 13, sabi dito, a gossip betrays a confidence. So avoid anyone who talks too much. Sabi naman sabi ng author ng Proverbs, iwasan mo ang mga taong madaldal. Napakagandang advice, di ba? Iwasan mo ang mga taong madaldal. Ibig sabihin, mapanirang puri. Meron mga taong madaldal, pero maganda yung mga sinasabi. Mainam, katotohanan, di ba? Yung mga ganon, okay yun. Pero, kapag meron kang nakilala na parang pag bumubuka ang bibig niya, parang laging meron talagang merong masisirang buhay, iwasan niyo. Hindi magandang kaibigan. Okay? Depende sa inyo yan, kung gusto nyo masira ang buhay niyo. Pero kung ayaw nyo masira ang buhay niyo, piliin ninyo ang inyong mga sasamahan. Sikapin ninyo na hindi yan mapanirang buhay. Proverbs 11:13. A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret. Okay. Ang mga chismosa, ibibetrays talaga niyan yung ating tiwala. Pero yung mapagkakatiwalaang tao, yung mga sikreto natin, hindi niya mailalabas. Kaya pag secret, di ba? Pag sinabi kong secret lang namin ito, sasabihin niya din sa sinabi niya, alam mo, secret din natin. Mami, sasabihin ako sa'yo, pero secret lang to. Pero sabihin niya din sa kabila, sasabihin niya, secret lang to Tapos yung nagsabi ng secret, secret lang to, pero sa atin lang to. Pag nagsimula na sa atin lang to, hindi talaga sa atin lang yun. Okay? Sa atin, ikaw at ang buong mundo. Pero kapag, bilang isang mananampalataya, kapag pinagkatiwalaan tayo ng sikreto, ikit natin. Secret yun. Liban na lang talaga, kapag may mga time kasi, mapapahamak ang buhay ng isang tao, kaya kailangan mong banggitin. Di ba? May mga ganong mga senaryo, para hindi siya totally mapahamak. And then Exodus chapter 23 verse 1, sabi doon, do not spread false reports. Do not help a guilty person by being a malicious witness. Huwag na tayong maging abogado sa mga chismoso. Okay? Huwag natin silang pagtanggol. And Psalms 34 verse 13, sabi dito, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Okay? Naalala ko sabi ni James, ang tao, lahat nakokontrol niya. Ang tao, lahat napapaamo niya. Diba? Yung hayop, yung ibon, diba? Yung mga dolphins nga, diba? Napapasunod ng tao. Mga tigre, yung ahas nga, diba? Napapaamo ng tao. Pero sabi ni James, pero yung bilang ng tao, wala pang nakakapagpaamo. Kaya dapat bilang isang mananampalataya, ma-master natin, sikapin natin na makontrol yung ating ating bibig. Sikapin natin na ang man yung sasabihin natin, hindi ito kasinungalingan, hindi ito kasiraan ng ating kapwa, kundi ito ay makakatulong sa kanya. At yun naman, sa New Testament, ano ba ang sinasabi ng New Testament? About saan? Sa mga slanders.
Ephesians chapter 4 verse 31, sabi doon, Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Sabi doon, get rid of. Ibig sabihin, tanggalin mo. Alisin mo. Yung pagiging mapagpanalita, o mapagpamintas, o mapanira sa ating ating tao. Di ba nga, bilang isang Pilipino, pinitreasure natin yung mga relasyon, tama? Mahalaga sa atin yung bawat relasyon. At again, isa sa mga nakapangiran ng relasyon, itong mga gawain na ito, kaya dapat bilang isang mananampalataya, alisin natin yun. Especially yung ating relasyon sa ating kapwa mananampalataya. And then Titus chapter 3 verse 1 to 2. Sabi doon, remind the people to slander no one, to be peaceable and considerate, and always be gentle toward everyone. Sabi doon, paalalahanan mo, sabi ni Paul kay Titus, sabi niya kay Tito, paalalahanan mo yung mga tao sa paligid mo, sa mga nagsasukupon mo, sa church nyo, na na huwag manira ng kanilang kapwa. Dapat lagi natin i-remind yung sarili natin. At kaya lagi ko rin kayo i-remind, di ba? Ilang topic nga na nadaanan na natin na palaging related dito. Kasi napakalaga nito. Napakahirap nang may masirang relasyon, especially lalo na kapag sa church. Pwede mo, magiging kaaway mo dahil sa mga siraan na yan, tapos every Sunday magkikita kayo. Diba? Kaya sabi niya, remind mo ang mga tao, sabi ni Paul, remind mo yung mga tao. Huwag manira, huwag magsiraan. Kasi nag-focus siya ng ng away-away. Disunity. First Peter chapter 2, verse 1. Sabi nun, therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Lahat ng uri ng paninirang puri. I-rid off yan. Tanggalin yan. Ipagpag mo. Okay? Tanggalin mo sa katawan mo. Bakit? Hindi tama yun. At galit ang Diyos. Ba sabi nga, kung hindi mo makontrol o hindi ka mapatahimik, ang Diyos ang magpapatay. Huwag mo nang hintayin. Okay? Huwag mo nang hintayin patahimikin ka ng Diyos. Bakit tumahimik ka na? Okay? Tigilan na ang paninirang puri. Huwag mo nang hintayin na ang Diyos mismo ang gumawa ng kaparaanan. Baka pati ang Diyos maingayan na sa'yo. At patahimikin ka. Huwag natin hintayin yun. Parang wate, hindi tayo makapagsalita. Pero, that is true. Okay? Nandun talaga ang pagpapalo ng Diyos sa mga taong hindi nakikinig. Kaya dapat makinig na tayo. Colossians chapter 3 verse 8. But now you must also rid yourselves of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Sa sinabi niya yung mga malalaswang pananalita sa bibig ng bibig. Okay? Kaya dapat bilang isang mananampalataya, yung bibig natin hindi na malasway, di ba? Hindi na tayo nakikipagkwentuhan ng mga kalaswaan. Diba? Ang hirap, pero mahirap yun
bilang isang mananampalataya, tapos nasa grupo ka ng hindi mananampalataya, halimbawa sa school. Yung mga kwentuhan pa naman sa school, kadalasan kahit mga bata pa yun, mga pinagkukwentuhan niya, mga kabastusan. Diba? Tapos, kabastusan, nakasiraan saan? Sa kapwa. Maging sa mga trabaho. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, sa mga co-workmate mo, alam mo naman, kapag hindi mananampalataya, yung bibig. Pero dahil bilang isang mananampalataya, huwag na tayo pumatol sa mga ganyan ano. Na alam din natin, ikakasira natin at ikakasira ng ating kapwa. Kaya sabi doon, read off. And then, this is the last verse. Hindi tayo magtatapos. Ano ang sinabi ni Jesus Christ patungkol sa slanderer? Sabi niya, Matthew 15:19. For out of the heart will come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. Saan doon nagmumula? Sa puso. Sabi nga ni Christ, di ba? Ang nagpaparumi sa isang tao, hindi yung pumapasok sa kanyang bibig, kundi kung ano ang lumalabas. Totoo nga naman. Kapag kinain mo, ilalabas mo din yun eh. Hindi naman talaga yun. Di ba, maging nga sa panahon natin ngayon, may mga grupo na nagsasabi, bawal kainin to, bawal kainin yan. Without knowing background ng scripture, nagiging legalista sila. Pero alam niyo ba sinasabi ng Biblia? Hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa isang tao, kundi kung ano ang lumalabas. Bakit? Kasi kung ano yung lumalabas dyan, yan ay galing saan? Sa iyong puso. That's why ang question natin ngayon, bago tayo magtapos, kamusta yung puso natin sa Diyos? Kung tayo ay totoong mananampalataya, dapat hindi na lumalabas sa ating bibig. At sinisikap na nating maiwasan yung mga paninira ng kapwa. Kung tayo ay mananampalataya. Kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, nahihirapan. Dahil kapag hindi mananampalataya, yun talaga ang gawain. Pero ito, may pag-asa. Ang pag-asa natin, kung tayo ay mananampalataya, babaguhin ng Diyos yung ating puso. Okay? Kung tayo ay tatalikod sa ating mga kasalanan, magtitiwala kay Kristo doon sa ginawa niya, doon sa krus ng Kalbaryo, magiging isang bagong nilalang tayo. Di ba sabi, 2 Corinthians 5:17, ang sino man na kay Kristo ay isang bagong nilalang. At tayo ay, kung tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, isang bagong nilalang na tayo, bibigyan tayo ng bagong puso, bagong nature, at magagawa natin makasunod sa Kanya. At kung tayo ay mananampalataya na, at nag-i-struggle pa din, kasi kahit mga mananampalataya, nag-i-struggle sa ganito eh. Anong sabi niya, no? Anong sabi ni Paul sa Romans chapter 7? Maganda na mayroong struggle. Pero dapat mapagtagumpayan mo yan. Bakit? Sabi sa Romans chapter 6, magpapatuloy pa tayo sa pagkakasala upang lalong sumagana ang habag ng Diyos. Sabi ni Paul, hindi. Kapag sinasabi mo, hindi, simpleng bagay lang naman to. No, hindi simpleng bagay. Malaking bagay ito sa Diyos. Kaya sa ating pagtatapos, slandering is not the word of a Christian. So get rid of all. Because God consider it as a serious sin. Seryosong bagay ito. Okay. Huwag nating mamalitin. Simple lang naman eh. Nanira lang naman ako ng kapwa ko. May sinabi lang naman ako hindi maganda sa kanya. May kasiraan lang ako. Pinintasan ko lang naman. Again, kung tayo ay mananampalataya, tigilan natin yun. At kung tayo ay hindi ko mananampalataya, lumapit tayo sa ating Panginoong Kristo. Tayo lahat ay umuko, tayo manalangin. Aming Ama, maraming salamat sa aming napag-aralan. Tunay nga na ikaw ay Diyos, na mabuting Diyos, mahabaging Diyos. At dalangin namin na lubos ka namin mag-glorify sa oras na ito. At maluwal natin. Ito ang dalangin sa Panginoon Jesus. Amen and amen.